Naku po, matindi to. Kumpirmado, inutusan. Tamba, nagsalita na para sirain BP Sara, PBBM, ginulat ang bitin na. Ayan, syempre itong balitang ito ay nagmula kay Balitaan ng Bayan TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitaan ng Bayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitaan ng Bayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Balitaan ng Bayan. Pagkakataon, hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Itiniraga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Sa kabila niyan, tiniyak ng Kamara na wala silang nakikitang anumang banta sa nalalapit na SONA. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Tuwing State of the Nation ng Pangulo, imbitado lagi ang Vice-Presidente. Noong because for the past 2 SONAs already, no? Yung unang SONA ni PBBM at yung pangalawa, present ito lagi si Vice President Inday Sara Duterte. Ayan, no? Nandyan pa nga si Erap. Ito yung previous na SONA. Ayan. Magkatabi pa nga itong si Senator Amy Marcos at si VP Sara. But ngayon, nag-anunsyo na po itong si VP Sara, official statement, hindi siya po dadalo for the first time. Di ko alam ha kung si Senator Amy Marcos ay nag-confirm na ba na dadalo. Talagang pinakita ni VP Sara dito na meron na tayong agwat. No? Parang pinuputol ko na ang ating koneksyon. Pero, ang ibig sabihin nito, sa madaling salita, mag-real talk tayo dito. Ang hindi pagdalo ni VP Sara sa SONA, that means to say, ayaw niya na po. Ayaw niya na po sa Uniteam. Ayaw niya na po si PBBM. Okay? Pero, nirerespeto pa rin niya. Pero sa hindi niya pagdalo dyan, ang meaning po niyan ay ayaw niya makipagplastikan dyan. Kasi, alam naman natin, dadalo yung mga tambaluslos dyan. Dadalo yung mga bangag dyan. Ayaw niya makipagplastikan. Yun yung maganda sa ugali nila ng mga Duterte, no, ni VP Sara. Is pinapakita talaga nila na kapag ayaw talaga nila, ayaw talaga nila. Ayaw nila makipagplastikan sa mga tao. Mas maganda nga yan sa isang leader, yung mga magiging leader ng bansa, no, na talagang ipapakita mo talaga kung ayaw mo, ayaw mo. Diba? Kaysa yung nakikipagplastikan ka na kunwari, ganito tayo, magkaharap tayo, pero pagtalikod, yun yung mga taong malakas manira. Yun yung mga taong sanay manira. Diba? Katulad ng mga dilaws. Dilaws, diba? Banat ng banat kay PBBM noon. Tira ng tira kay PBBM noon. Mga pink, mga dilaw. Halos lahat ng paninira sa mga Marcos, sinasabi nila. Ano? Halos lahat ng pambibintak, ginawa na nila kay Apo Lakay sa tatay ni PBBM. Halos hindi na nila pinapalibing. Diba? Hindi nila, ayaw nila, kontrang-kontra sila. Diba? Halos maliitin ng mga Marcos. Pero kita mo ngayon, halos kumpuri-purihin nila ngayon si PBBM, yung mga Marcos. Ay, yung bait-bait pala ng mga Marcos. Ang bait-bait ni PBBM. Diba? Sa tagal ng panahon na yon, ngayon lang nila nalaman na mabait ang mga Marcos. Diba? Kasi nga, diba? Kumbaga, kung nasaan ang palay, nandun ang manok. Ganun yun ngayon, si VP Sara, yun naman ang inaaway nila ngayon, ng mga Dilaw Pinks. Nakikisalo ngayon sila dyan. Kaya ganyan yan. Hindi kasi plastic si VP Sara. Kaya nga maingay nun, yung dilaw, mga dilaw, tsaka pink. Kasi nga, sanay sila sa mga ganyan Diba? Mga bukadora, mga bukadoro, mga
mga ganyan. Si BP Sara hindi kasi bokadore, hindi bokadoro. 'Di ba? Hindi mga ganun ng mga Duterte. Hindi sila puro boka. O ipapakita ko, ayoko sa'yo, ayoko ng ganito, ayoko na makipagplastikan sa inyo. Total, ganito ang gusto nyo mangyari, ayaw nyo sa akin, di ayaw ko rin sa inyo. Simple! Diba? Kumbaga parang hindi nila binabawi yung mga ginagawa nila ngayon. Ang tanong dyan, kapag nanalo ba ang, halimbawa, nanalo si BP Sara ang presidente sa 2028, yung mga tumalikod ba kay BP Sara, no, baka kayo magbalikan. Ang tanong dyan, tatanggapin ba sila ng mga Duterte ni BP Sara? Yun ang tanong dyan. Diba? Ngayon, kapag hindi sila tinanggap, ay talagang iba. Iba talaga makitungo mga Duterte. Talagang ayaw nilang makipagplastikan. Diba? Yun ang maganda ron. Pero kapag tinanggap ni BP Sara yung mga yun, ako, parang parang delikado. Magre-real talk na tayo, okay? Pero maganda ang rason ni VP Sara dito. Hindi basta-basta na ayaw lang niyan dumalo kasi ayaw niya. Hindi niya ginanyan explain. Kundi sabi niya, productive pa rin, practical pa rin kung tutuusin ang kanyang reasoning bakit hindi siya dumalo. Kasi po, bilang pag-appoint sa kanyang sarili bilang designated survivor, ito po ay practical lamang po sa isang bansa. Kasi, hindi niya alam kung ano ang magiging mangyari dyan. Diba? Who knows? At least, si VP Sara po, pwedeng maging, anong tawag doon? I am looking for the right word, okay? Pwedeng tawagin nating substitute kung baga merong mangyari po sa ating presidente. Which is she is just being practical. Opinion ko yan ha, sarili ko yung opinion. Ayan, yung mga bangag vloggers ngayon, hindi na high blood sila sa ginawa ni VP Sara. Okay, patuloy. Para ang dalawang sona ni Pangulong Bongbong Marcos, present si Vice President Sara Duterte. Pero sa ikatlong sona ni PBBM sa July 22, kinumpirma ni VP Sara na sa unang pagkakataon, hindi siya dadalo. No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Sa Amerika, ang designated Kita ko talaga sa mata ni VP Sara na Duterte moves pa. May ibig sabihin doon. Yung kanyang mata na parang tinawanan niya yung reporter. Sa akin na lang yun survivor ay isa sa mga opisyal sa gabinete na pwedeng pumalit sa presidente. Hinihiwalay siya sa Pangulo at iba pang opisyal tuwing may State of the Union address para may papalit agad sakaling may mangyaring pag-atake at masawi di ba? ang Pangulo. Pero ayon sa Secretary General ng Kamara, walang designated survivor na nakasaad sa ating saligang batas. Kung walang designated survivor na nakasaad sa ating bansa, what if merong mangyari? Pinaunahan lang yan ni VP Sara. Kontra talaga Kamara, no? Okay, halimbawa, wag naman sana, no? Kahit naman ako, wag naman, wag tayo mag-isip ng mga ganon, mga katunay. Kaya masama yun, ganon. Kung, halimbawa nga ganon, ano ba yun, wag ganon. Sino papalit? Diba? Yun ang tanong dun, eh. Kaya nga talagang isinusulong yung Chatcha, para magkaroon ng Prime Minister. Diba? Sakasakaling magkaroon ng mga presidente, mayroong Prime Minister. Ako na, kaso hindi nakalusot. Siyempre, kapag may nangyari sa presidente, hindi na kaya ng presidente, o ganito, ganyan, no? Bumabasa sa pwesto, o may nangyari sa kanya, ang papalit, ang vice president talaga. Diba? Yun talaga magiging presidente ng bansa natin. Yun ang ayaw nilang mangyari. Kaya nga push sila ng push na magkaroon ng prime minister para hindi talaga makapasok si BP Sara. Diba? Parang alam naman ng mga nagpo-push ng prime minister na may mangyayari sa presidente. Parang advance kayo masyado mag-isip. Kailangan talaga hindi makaupo yung BP Sarang yan. Hindi pa pwede. Diba? Hindi naman nila ambisyon ni BP Sara yung posisyon na yan. Kumbaga, reserva siya, substitute. Diba? Tama naman yun .
Siyempre, pag may nangyari siya, papalit. Sino pa ba? Okay? She is just being practical sa kanyang reasoning. Pero ang totoo niyan, kung gusto nyong malaman ang katotohanan, ayaw niya po. Oh, yun yung sinasabi. Ayaw niyang makinig sa SONA in live. Ha? Siguro, kung manonood, kung makikinig si BP Sara sa sasabihin manonood, no? Pareho din yun. Is hindi doon. Hindi doon mismo. 'Di ba? Siguro panoorin sa TV, sa ganito, 'di ba? Doon niya lang panonoorin. Pero yung para pumunta pa siya doon, hindi na siguro. Kasi nga sinabi ko na wala naman siyang gagawin doon. 'Di ba? Ayaw niya makipagplastikan. Magiging katabi mo yung mga alitap-tap na nandoon. 'Di ba? Parang pag nakangiti si BP Sarang ganyan, hello. Tapos sasabihin din ng mga alitap-tap, hello din. Tapos pagtalikod ni BP Sara, sabihin ng mga alitap-tap, kapal naman ang mukha nito, pumunta pa rito. Diba? Gaganunin lang siya dun eh. Kaya hindi na siya kailangan. Baka nga mamaya, mayroong mga pagkain dun. Tapos mamaya, hindi. Lahat sila siniserban, tapos kay BP Sara, lagpasan nyo yan, ha? Diba? Mamaya, ganun pa gawin. Ang tingin nyo kay BP Sara, walang pambili ng pagkain. Diba? Ayaw niya lang talaga makipagplastikan. Wala sa bokabularyo ng mga Duterte, sa tingin ko, wala sa kanila wala sa bokabularyo nila yung ganyan. Kapag galit sila, galit sila. Pag inis sila. Pag ayaw ko nila supportan, ayaw nila. Ganun lang yun. Pinapakita nila yung totoong ugali nila. Kay Tatay Digong, di ba? Pinapakita niya nga yung totoong ugali niya, kaya daming naisa kanya. Sa personal, ayaw niya. Napaplastikan siya doon. Okay? Masakit ba? Mga bangag vloggers dyan? Umiiyak ba yung Kasi yung ibang mga bumabanat kay VP Sara, ang hinihintay nila na pumunta si VP Sara dyan. Ang pag-uusapan nila, kita mo, si VP Sara, mukhang tanga, hindi pinapansin. Yun ang gusto nilang pag-usapan kasi, parang ibuli si VP Sara. Inunahan na sila ni VP Sara. No, hindi ako pupunta dyan. Di wala silang matitira ngayon. Ang titirahin nila ngayon, ano ngayon? Kung hindi ka pumunta, hindi ka naman importante dyan. Natural, talaga naman hindi siya pupunta. Hindi naman talaga siya importante. Ganun lang yun. puso nyo? Sakit, no? Kung pupunta naman si VP Sara, babatikusin nyo. It's better na hindi na lang siya pupunta. Mas malala pa yung magiging batikos kay VP Sara pag pumunta siya doon. Is yan? Because under our laws, wala, or our constitution, the succession is already provided for in the constitution. Bakit? Ano ka? Bothered ka? Gusto mo talagang pupunta si VP Sara? Bakit hindi mo na lang respetuhin ang kanyang desisyon? Bakit? Bothered ka? So there is no such thing as designated survivor. Tingin ni Velasco sa Parang pahayag inaantok yun Bigyan nyo kape. If there is such thing as designated survivor o wala man, bakit big deal yan para sa inyo? Yan ang tanong. Ayaw lang niyang dumalo. Ano ngayon? Ayaw niyang dumalo. Oo. Kung ayaw niyang dumalo, wala na kayong pakialam doon. Di ba, buhay niya yan eh. Yan naman ang gusto niyo, di ba? Ang mawala sa landas niyo si VP Sara, yan, wala siya doon sa SONA, hindi siya makikita. Ayaw niyang dumalo sa mga bangag. Ano ngayon? Masakit. ni VP Sara. Well, ako personally, kasi alam mo yung pamilya ni BP, mapagbiro eh. So, ang tingin ko, biro lang eh. Siya nagsabi nung pamilya ni VP Sara, mapagbiro eh. Sa tingin ko, hindi nagbibiro yan. Alam mga katunay, pusta tayo, 10. Pusta 10. Pag pupunta ba si VP Sara o hindi? Ako dun sa hindi pupunta. Kayo mga katunay, comment kayo sa comment box. Kung sino yung pupusta dyan na hindi pupunta si VP Sara. Kapag pumunta si VP, pag hindi pumunta si VP Sara, panalo tayo. Pero pag hindi pag pumunta siya, nilaglit tayo ni VP Sara. Na alam mo. Okay? Good for you na alam mo yan. Yung iba, yung mga onion skin dyan, Yan eh.
Wala namang binigay na rason si VP Sara kung bakit hindi siya dadalo sa SONA. Pero ayon kay House Speaker Martin Romualdez, karapatan ng sino mang public official na magdesisyon kung dadalo o hindi sa Pa-as if pa na ipinagtanggol Ang bait ngayon ni Tams. niya si VP Sara. Sis, plastic mo. Pa-as if pa, karapatan niya ni VP Sara na hindi siya dadalo. Wag ka nang makipag-plastikan dyan, Romualdez. Plastic mo naman. mahalagang Awayin mo nga si PBBM. Parang no? Parang pumapabor siya kay BP Sara, no? Si Towns, no? Sige, kung talagang totoo, awayin mo si PBBM ngayon. events. Pero nararapat lang din daw na makita ng taong bayan na nagkakaisa pa rin ang mga lider ng bansa. Wala na. Hindi na mauto si VP Sara dyan sa sinabi niyong magkaisa. Ang kapal ng mukha mo, Romualdez, sabihin na dapat pa rin makita sa taong bayan na magkaisa ang mga leader. Utot niyo, Romualdez. Walang mangyayaring pagkakaisa kung ganyan ang nangyari. Kasi kung sa simula pa lang gusto na ng pagkakaisa, walang mangyayaring ganito. Yung unity team nga kaya nga binuo yan ang simbolo ng pagkakaisa ng eleksyon. 'Di ba? Ngayon, nung wala ang unity team, wala na yung simbolo ng pagkakaisa. Bakit ba nawala? 'Di ba? Dahil sa kagagawan ng mga alitap-tap. 'Di ba? Yun eh. Oh. Ngayon, kung talagang gusto nyong magkaroon ng kapayapaan na sama-sama lahat, hindi kayo gagawa ng ganun. Hindi dapat ginaganon ng mga Duterte. Dahil since day one, alam nyo naman kung ano ang ginawa ng mga Duterte para sa mga Marcos. Hindi nila inagrabyado ang mga Marcos. Halos wala silang ginawang hindi maganda sa mga Marcos. Halos lahat ng ginawa ng mga Duterte ay pumabor para sa Marcos. 'Di ba? Uunahin natin yung laging paulit-ulit ng sinasabi ng lahat is yung pagpapalibing kay Apo Lakay. 'Di ba? Is nangyari nung panahon ni FPRRD. Yun pa lang ay isang napakalaking respeto na ng mga Duterte sa mga Marcos. 'Di ba? Ilang ano na ang dumaan. 'Di ba? Ilang administrasyon, walang nakagawa nun kahit sino. Pero hinarap lahat ni FPRRD, lahat ng batikos sa kanya sa ginawang pagpapalibing kay Apo Lakay dito sa Pilipinas kay Marcos. 'Di ba? Hinarap niya lahat 'yun. 'Di ba? At nung eleksyon, sinuportahan ng mga Duterte ang Marcos, sinuportahan ng Davao ang mga Marcos. 'Di ba? Sinuportahan ni VP Sara ang Marcos. Kahit pa sabihin na ayaw ni FPRRD na maging vice si VP Sara kay PBBM. Pero, nasunod pa rin kung ano ang gusto ni VP Sara bilang pagbibigay ng suporta kay PBBM. 'Di ba? Hindi sumama bilang vice president si VP Sara kay PBBM para agawin ang posisyon ni PBBM. Dahil kung gusto nilang agawin ang posisyon bilang presidente kay PBBM, hindi na para maging vice president si VP Sara kay PBBM. Dahil alam naman natin na malakas din ang magiging laban ni VP Sara nung eleksyon na yon. 'Di ba? At hindi rin magsasalita si Tatay Digong na ayaw ka naming bumabat. Gusto namin tapusin mo ang iyong termino. Hindi siya magsasalita ng ganun kung gusto nilang pababain si PBBM sa pwesto. At alam ng mga Duterte na maraming tao ang sumisimpatya at pumapanig sa kanila. Pwede nilang gamitin ang mga tao para magkaroon ng gulo sa gobyerno, para guluhin, 'di ba? Para pababain ang presidente, pero hindi ginagawa ng mga Duterte 'yun. Dahil ayaw nila ng ganun. Siguro, kung mabibigyan sila ng pagkakataong mamuno sa bansa, ang gusto nila dadaan sa patas na proseso. Hindi sila katulad ng iba na nananakam sa kapangyarihan. Nakaupo pa lang, pero gusto nang sibakin, gusto nang tanggalin, sinisira. 'Di ba? Kaya lang naman tayo may naririnig na hindi maganda na lumalabas sa bibig ng mga Duterte laban sa administrasyon. Dahil kayo din ng mga alitap-tap ang nagtulak sa kanila kung bakit sila nagsasalita ng ganun. Huwag nyo kaming bulahin dyan sa magkaisa. Unity team. Bulahin nyo lolo't lola nyo.
Wag si VP Sara. Nabudol na kami dyan. Tingin naman ng political analyst na si Richard Hida. Eh, may naniniwala pa dito? Si Hidarian? Ano ito eh? Dilaw ito eh. Bakit in-interview ito? Dilaw yan tingnan Kakampi na kasi nila yan eh. ano yung mukha dilaw na dilaw. Dilaw yan eh. Hidarian ang hindi pagdalo Dilaw na dilaw. Grabe ka naman, Sir Donmar. Parang ano yan, may hepa. ni VP Sara sa SONA ang tutuldok sa unit team. Hindi na rin daw ito kagulat-gulat kasunod ng pagbibitiw ni VP Sara Buti alam mo, Hidarian. sa gabinete ni Pangulong Marcos. This time, mukhang wala ng pretension to any kind of unity. So, in a way, that's a snub. In a way, yun yung clear expression ng discontent Buti alam mo. Buti alam mo, Hidarian. niya sa nangyayari ngayon pagdating sa state of play. Para kay Hidarian, hindi akma ang pagbanggit ng Vice Presidente sa kanyang pagiging designated survivor. Isa pa tong si Hidarian, Kaso, kayo na lang ang maging Vice Presidente kung mas magaling pa kayo, Hidarian. Ay, nako. For her to talk about designated survivor, which is a series about the cataclysmic attack on the president and those next in line of succession, I just don't think this is helpful. Is this a veiled threat? Is this a joke? This is a death threat, this is a joke. May ganun-ganun pa ba yun? Grabe naman magsalita to. Napaka-advanced din magsalita ni Assyrian. Ano ba? Assyrian, Hadaria, ayun na yun. Grabe ka naman grabe mo mag-isip Advance. Iba talaga ang advance. Wala namang sinabi si VP Sara na may mangyari sa presidente. Buti pa nga sila, alam nila na may mangyayari sa presidente. Nahuhulaan nila eh. Pero si BP Sara nagsalita. Konting salita lang ni BP Sara talaga, butas na butas sa kanila eh. Karapatan yan. Ang gusto kasi nila magpunta dyan, ayaw nyo lang diretsuhin. Diba? Pagpunta para meron kayong pag-usapan, para meron kayong ibana. Ganun yan. VP Sara na mag-explain na designated survivor. Hindi natin alam. Baka merong disaster na mangyayari. Hindi natin alam. At least may reserve tayo. Di ba? Bakit nyo, kung sa tingin nyo, binibiro kayo ni VP Sara, bakit big deal yan sa inyo? Bothered kayo eh. Yan ang mahirap dito eh. Bothered kayo kapag si VP Sara na ang gumalaw, nababother kasi kayo. Is this a kind of just a sloppy statement without any consideration for the special circumstances we have? Ayon sa House Secretary General, wala naman silang nakikitang banta sa seguridad sa araw ng SONA. Tiniyak din nilang nakahanda Parang yun yung iniisip nila. May mangyayaring hindi maganda eh. Ayos talaga. Masyado silang advance no? Ngayon pa lang pwede nang gawin yun. Kung tutusin, nakaraan pa lang pwede nang gawin yun eh. Bakit sa SONA pa nila itataon? Mariosep naman kayo. Para naman ang tingin nyo kay BP Sara is napakasabang tao. Grabe. ang security team sa Kamara. Sila sabi nila wala rong banta, pero 2,000 yung security. Buti nga si VP Sara. Dami-dami Bakit pa kayo nag-aalala? Para advance mag-isip. Itinalaga niya ang sarili niya bilang designated survivor. Kasi hindi natin alam. Sabi nila, sila na mismo nagsabi na wala namang, bakit designated survivor? Wala namang banta. Walang banta, pero 2,000 yung security na nakabantay. Wala palang banta eh. Bakit ang daming security dyan? 20 million at 20 million ba yun, di ba? 20 million o 10 million? Kaya marami security kasi ang laki ng budget dun sa pakain para hindi tayo mabutasan. Para pag tinanong tayo, marami kaming inimbitahan eh. Buong barangay na dapat. 20 million, 20 million pa naman yung ginastan nyo sa pagkain. Kasi yung reason nyo, ang daming security na 2,000 rin raw yung security. Tapos sasabihin, kahit sabihin mo 30,000 yan, laki pa rin ng 20 million. inyo walang banta? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitaan ng Bayan TV at syempre yung boses na yun na nagmula kay Sir Donmar TV na binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.